Amen. Hallelujah. Sino dito handa ng makaranas ng revival sa ating Panginoong Jesus? Hallelujah. Kung handa ka na kapatid, maaari mo bang isigaw ang pinakamalakas na Hallelujah! Send revival to your people, aming Panginoon. Oh, we worship you. Thank you, Lord. Your presence fill this place. The world is a desert, dry and thirsty. Your love is the answer, full of mercy. Give us your eyes to see the hurting. Bring us back to life. Revival, hearts on fire. Holy Spirit, rain down, lead us from the inside, singing. Your glory fill the sky. The world is a desert, dry and thirsty. Your love is the answer, full of mercy. Give us your eyes to see the hurting. Bring us back to life. Revival, hearts on fire. Holy Spirit, rain down, change us from the inside, singing. Jesus, send your fire. Send revival fire. Send revival fire. Fill this place. Fill this place. Send revival fire. Send revival fire. Fill this place. Fill this place. Minsan pa, send revival. Fill this place. Fill this place. Send revival. Send revival fire. Send revival fire. Fill this place. Fill this place. Revival, hearts on fire. Holy Spirit, rain down, change us from the inside, singing. Oh, hey, oh, 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 hey, oh. Revival, hands up higher. Holy Spirit, rain down, change us from the inside, singing. Oh, hey, oh, we need revival. Hallelujah, palakpak para sa ating Panginoong Jesus. Patuloy ka naming awitin at pupurihin sa lugar na ito because you deserve the best, aming Panginoon. Come on, church! Hallelujah! Sa piling ng ating Panginoon may kagalakan. Say, oh! Whoa! Whoa! Come on! You turn it all around. When I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I found I have joy. Whoa. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful
You've turned my sorrow into joy, and now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Come on. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy, and now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy, and now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Lift it up. 'Cause you have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. Sing, you have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. For you are good, Lord. For you are good, Lord. Hallelujah. Our God is good all the time and all the time. Hallelujah. Let's give him praise. Come on. Let it be revival in this place. You make dry bones alive again, aming Panginoong Jesus. And Lord, sa amin po mga nanlalamig na puso, Panginoon, please help us, oh God, to keep the fire burning inside. Help us, Lord Jesus. We need your grace and mercy, Lord. Lord, we need your grace and mercy.
So, handa na po ba sa pakikinig ng Word of God ang bawat isa? Before that, let me ask you mga kaibigan, sino po ang mga nakakadama ng panghihina dito sa mga kapanahonang ito? Maaring mental, maaring physical, maaring spiritual na panghihina. Meron po ba nakakaranas dito ng mga bagay na yan? Now, napakahalaga mga kaibigan, ma-address po natin itong issue na ito at hindi po natin basta-basta pinababayaan yung ating panghihina. Bakit po? Kasi kung meron po tayong diferensya mga kaibigan at pinabayaan lamang po natin, lalala. Kaya nga po, kinakailangan po makaranas tayo ng revival. Iba't ibang uri ng revival sa ating pong mga buhay. And for us to better understand, mga kaibigan, ito pong revival na ito, let me share yung topic na akin pong pinamagatang, kailangan mo ba ng revival? Pakitanong mo nga yung katabi mo, kailangan mo ba ng revival? Now, marami po mga kaibigan sa atin, aamin, kailangan natin ng revival. Maaring nakakadama po talaga tayo ng mga panghihina. Yet on the other hand, meron po mga tao, hindi po nila unawa na kailangan po pala nila ng revival. So hopefully ngayong hapong ito, maturuan po tayo at magkaroon po tayo ng desire at maranasan, mainkwentro po natin itong revival na ito. Unang-una mga kaibigan, we need to understand ano po ba ang kahulugan ng revival. Ito po ang sinabi ng Greek lexicon, came from the Hebrew word kauyaw, which means to keep alive, give life, to nourish up, preserve, quicken, recover, repair, restore, revive, save, and be whole. Kung tatagalugin po siguro natin, it means panatilihin pong buhay, palakasin, ayusin, ibalik doon sa dati, iligtas, gawing buo yung isang tao. And we have a good example, good picture mga kaibigan dito po sa harapan. Isang tao, maaring hinamatay, nawalan po ng malay for whatever reason, pero meron pong isang babae na naroon, maaring isa pong nurse, maaring isang doktora, trying to revive yung tao. Dahil kung hindi po ito i-revive mga kaibigan, maaring mauwi pa po sa kamatayan ng tao. Now, the question is mga kaibigan, what about us? Kailangan din po ba natin ng revival? Ngayon, ang katanungan, kailan po natin kakailanganin ng revival sa ating mga buhay? Let me share 4 situations mga kaibigan kung saan makangailangan po talaga tayo ng revival. At yung situation number 1, I say, kailangan mo ng revival kapag nakakaranas ka ng panghihina, dala ng mga problema at kabiguan. Pakatotoo po, sino po yung mga nakakaranas ng mga problema, kabiguan nowadays, taas ang kamay? Now, let me ask you, nagdala po ba ng kalakasan sa inyo yung mga bagay na yan o nagdala ng panghihina? Now, most of us will say, pinanghinaan nga ako, pastor. Now, dito po sa Bible, mga kaibigan, dito po natin mababasa yung word na revival or revive. Now, dito po sa awit 85 verse 6, ang sabi po ng mga salmista, ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalan lakas, at kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Sa English, will you not revive us again that your people may rejoice in you? So there we have it, the word revive mga kaibigan. Pero ang katanungan mga kaibigan, bakit po humihingi siya ng revival? Bakit humihingi po siya ng pagbabalik ng kanilang lakas? As a matter of fact, sino po itong mga nanghihingi na ito? Now, kung sisiyasatin po natin, ang author po nitong awit 85, yung mga tinatawag pong Sons of Korah. Sino po itong mga Sons of Korah na ito? Nagmula po sila doon kay Korah, sa lipi po ni Korah. Mga Levita po ito mga kaibigan. Pero ang katanungan, bakit po sila nanghihingi ng revival? As a backgrounder mga kaibigan, galing po sila doon sa malayong lugar ng Babylon, kung saan sa mahabang panahon po, sila ay mga exiled. Sila po ay naging alipin doon sa lugarin na yon. Pero dumating po yung pagkakataon, pinahintulutan po sila ng hari na bumalik na doon sa kanilang bansang Israel. At muli po nilang itayo yung Jerusalem. Pero nakadama po sila ng matinding panghihina nung makita po nila yung kalalagayan ng Jerusalem. Sira na yung po mga pader, wasak na yung kanilang mga bahay, wasak na yung templo. Listen mga kaibigan, nagdala po ito na matinding panghihina sa kanila. Minsan sa atin din po mga buhay, meron po tayo mga magagandang bagay dati sa ating buhay.
Maaring maganda yung ating mga pangangatawan, kalusugan, maganda yung ating po mga kabuhayan, maganda yung ating mga relasyon. Kaya lang dumarating din po yung panahon ng panghihina, gaya nila. Dahil pag binabalikan natin, ang layo na nitong sa ngayon. Maaring sira yung relasyon, maaring sira na po yung kalusugan, maaring naghihirap na po yung kabuhayan. And these are the times, mga kaibigan, na nakakaranas po ng panghihina yung mga tao. But let me tell you, mga kaibigan, huwag po kayong mapanghinaan. Kung meron man pong panghihina, meron din po tayong Diyos nagbabalik ng ating kalakasan. Nagre-revive sa atin, mga kaibigan. Nagre-restore sa atin. Now, one thing I want us to understand, mga kaibigan, is this. Bagamat normal, maging sa mga Kristiyano o manghina, makakapanugumpay po tayo dahil sinasamahan at pinalalakas naman tayo ng Diyos. Pa-revive nga lamang tayo kay Lord. Meron po ba rito, kahit na minsan, hindi nakadama ng panghihina? Maaring physical, maaring mental, maaring spiritual. O tama po ba na sabihin, lahat tayo somehow nakakadama ng panghihina? Amen po. Now, idiniklara na po kasi ito ng Biblia. Ang sabi po ng Isaiah chapter 40, beginning verse 29, ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. May pinuntuhan po rito ng mga kabataan na bagamat sila po yung symbol ng kalakasan, darating at darating din po yung panahon sa kanila, maaring makadama po sila ng panghihina. Tama po ba, mga kaibigan? Lahat tayo, naging kabataan, marami mga kabataan na narito po. Alam ko, iba yung lakas ninyo. Pero dumarating at dumarating din po yung panghihina. Tama po ba, mga kaibigan? As a matter of fact, mga kaibigan, yung panghihina, hindi namimili ng gender, hindi namimili ng edad. Lahat po tayo pwedeng makaranas ng panghihina. Pero here's the important point, mga kaibigan. Hindi na po mahalaga kung ano yung nagdadala ng panghihina sa atin. Ang mahalaga, saan tayo humuhugot ng kalakasan. Dahil kung huhugot ka ng kalakasan sa Diyos, ano man yung nagpapahina sa iyo, mawawala yan. Lalakas ka, kaibigan, makakapagpatuloy ka. At yun po, yung pangako ng Diyos dito sa ating pong binasa. Oo, may mga problema tayo, pero ang sabi rito, lilipad tayo tulad ng agila. Hallelujah. Yung agila po, ang taas ng nililipad. Mas mataas pa po doon sa mga dark clouds. Nakakapaibabaw po sila, kaya hindi po sila naapektuhan. Makinig po kayo, itinulad ka sa agila, kaibigan. Lumipad ka sa kapangyarihan ng Diyos na sumasayo. Mapagtatagumpayan mo yung mga problema, yung mga kabiguan ng buhay. Amen po ba, mga kaibigan? Ano lang ang kailangan natin gawin? Kinakailangan magtiwala po tayo sa Diyos. Manahan, maghintay tayo sa presensya ng Diyos. Meron nga pong pagkakataon, mga kaibigan, may kakwentuhan si Pastora na i-share din sa akin ni Pastora. Ano sabi niya, Dan, ito yung pinagdadaanan nung isa nating kapatiran. Mabigat yung mga pinagdaraanan, pero natuwa po siya doon sa insinyer ng kapatiran. Sabi niya, bagamat may mga problema kami, Pastora, pag kami naririto sa loob ng iglesia, nawawala yung aming mga problema, lumalakas kami, nakakapahinga kami, pumapayapa kami. Bakit po? Kasi narito po ang presensya ng ating Panginoon. Kung napapagod ka sa buhay, kung pinanghihinaan ka sa buhay, pumarito ka, kaibigan. Amen po ba? Manalangin ka, magbasa ka ng Biblia, manambahan ka, umawit ka, at sabihin ko sa iyo, babalik yung kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen po ba? Sino po ang nangangailangan ng kalakasan ngayong hapong ito? Taas ang kamay, ang kinimuyan, ibinababa ng Lord sa iyo sa mga sandaling ito, kaibigan. Now, let me move on, mga kaibigan, yung pangalawang sitasyon. Kung kailan kailangan po natin ng revival, pag tayo po ay nagiging makasanlibutang muli.
Sino po rito, dati alam niya, siya po ay alipin ng kamunduhan. Maaaring doon sa kanyang lumang buhay, siya po ay manginginom, siya po ay nagdadrugs pa, siguro sugarol, siya po ay chismosa, siya po ay palaaway, palamura. Naranasan po ba ninyo yung mga bagay niyan sa inyong mga lumang buhay? Now, ang katanungan ko, nakapanagumpay po ba kayo mga kaibigan? Nabago po ba kayo? I believe lahat ng tunay na nakipag-isa sa ating Panginoong Heso Kristo, bago nang nilalang, wala na yung luma, pinalitan na ng bago. Amen. Yan ay on the assumption, mga kaibigan, na talagang revive tayo. Merong revival sa ating po mga buhay. Kaya lang mga kaibigan, kung tayo po ay nababackslide, pinanghihinaan, yan po ang mangyayari. Babalik tayo doon sa sanlibutan. Now, I want us to understand, bilang mga Kristiyano, tinawag po tayo para lumayo sa mga makasanlibutang bagay. At yan po yung bagay na nakikita doon po sa mga revive. Now, listen na mga kaibigan, meron po sinabi dito sa unang 1, chapter 2, verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Now, ano po yung sanlibutan na pinatutungkulan dito? Hindi po itong planet Earth, but rather, ito po yung sistema dito sa mundo na ipinopromote ng kaaway. Ito po yung sistema ng pleasure na ino-offer po niya. Gaya po siguro nito mga sumusunod. I don't know. Kung yan po ay mga napagdaanan din natin doon sa ating mga lumang buhay. Yung iba po, lalo na yung mga kabataan, maaari ang kanila pong hilig, yung mga computer games. Minsan, hindi na pumapasok na eskwela, makapaglaro lamang ng mga computer games. Yun naman po mga katataya, mga lalakihan, maaring yung pag-inom. Doon po sila humuhugot ng kanilang kapahingahan. On the other hand, yung mga misis naman, maaring naroon sa madyong, naroon sa tongit, naroon sa bingguhan, doon humuhugot ng kanila po mga kapahingahan. Makinig po kayo mga kaibigan, ito po dapat sa lumang buhay natin. But sadly, kahit na po tayo mga Christians na, maaaring bumabalik itong mga bagay na ito sa atin. Pag tayo po ay nababackslide, kaya nga po may paalala rito. Bagamat may nabago ng pagkatao, pwede pa rin po tayong bumalik sa mga bagay ng sanlibutan at mawala ang ating espiritual na buhay kung tayo po ay magpapabaya. Now, bakit ko po pinatutungkulan na pwedeng mawala yung espiritual na buhay, yung eternal na buhay, kung tayo po ay magpapabaya, mga kaibigan? Understand na tayo po naligtas dahil po ipinadala sa atin ang Espiritu Santo na siyang tatak ng ating kaligtasan. He is the third person, mga kaibigan, of the Trinity nakatira sa atin. As long as nariyan po siya, nariyan po yung ating mga kaligtasan. Pero may warning sa atin, mga kaibigan, pwedeng mawala. Pwedeng hindi natin maengkwentro, maranasan ng Diyos kung tayo po hindi magpapakabanal. Ang sabi po riyan, sikapin ninyo makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Sino po rito gusto niya makita, maranasan, maengkwentro ang Diyos sa kanyang buhay? Nais po ba natin yon? Now listen mga kaibigan, na yan po ay nangyayari na. Pero meron po siyang requirement as long as we walk in holiness. Yung pagpapakabanal mga kaibigan, ang kahulugan po nito ay to be set apart. Yung tayo po ay ihiwalay na. Inihiwalay na po tayo ni God para sa Kanya. Inilayo na po tayo sa kasalanan, dinala na po niya tayo doon sa matuwid na pamumuhay. Listen mga kaibigan, banal po siya. Kaya nga po, hindi maaari na dumikit ka sa Kanya na isang marumi. Kung tayo po may karamihan, kinakailangan tayong magpalinis, magsisi, linisin niya. Now listen now mga kaibigan, unfortunately, kung babalikan po natin yung ating lumang buhay, maaaring dumating po yung punto na tayo po ay completely malaglag muli. Kaya nga po mga kaibigan, without tayo. Pakisabi mo doon sa katabi mo, huwag mong babalikan yung isinuka mo na. Amen po ba mga kaibigan? Huwag natin babalikan yung mga isinuka na po natin. Now, meron pong reminder sa atin mga kaibigan, encouragement, bilang mga Spirit-filled Christians, may kapangyarihan naman sana tayo para mapagtagumpayan ang mga bagay ng sanlibutan. Yung mga pagbibisyo po na yon, yung mga galit, yung mga negatibong damdamin, kaisipan, dapat meron po tayong
power to overcome them. Now, paniwalaan at ipamuhay nga lamang po natin. Ito po ang problema, mga kaibigan. Bagamat as believers, indwelt by the Holy Spirit, nakakaligtaan po natin minsan. Simply because nababackslide po tayo, nakakaligtaan natin, kasama po natin ang Diyos. Now, meron po sinabi rito, mga kaibigan, hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos sapagat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Listen, meron pong uri ng tao na nakakapanagumpay. Meron pong uri ng tao laging revive. Sino po itong mga tao na ito? Yung mga tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. So let me ask you, sino po rito naniniwala, tinanggap si Kristo Jesus bilang kanyang Panginoon, bilang kanyang tagapagligtas? Taas ang kamay. Hallelujah. May power ka, may authority ka para pagtagumpayan yung mga bagay ng sanlibutan. Amen po ba, mga kaibigan? Now, unfortunately, ang kaaway, bagamat alam niya ito, hindi po siya tumitigil para tayo tuksuhin. In the same manner, hindi po niya tinigilan ang ating Panginoong Hesukristo. Noon naroon po sa disyerto, 3 times niya na tinukso. Pero ang sabi po nung passage, at siya ay naghintay muli ng ibang pagkakataon. Listen now, mga kaibigan. Ang kaaway po, nanukso last month, nanukso kahapon, maaring nanukso ngayong araw na ito. And I'm telling you, mamaya maaring manukso, bukas manunukso pa rin siya. Pero here's the good news, mga kaibigan. Hindi ka na alipin ng kaaway. Pag-aari ka na ng ating Panginoong Hesukristo. May kapangyarihan ka na para palayasin siya sa iyong buhay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Every time nagsisiksik po siya ng mga temptation sa ating kaisipan, utusan mo siya, umalis ka. Hindi ko tinatanggap yung kaisipan ng galit. Hindi ko tinatanggap yung kaisipan ng pagbibisyo na yan. Hindi ko tinatanggap yung kaisipan ng pagdududa na yan. Umalis ka sa aking buhay. And I'm telling you, mga kaibigan, using the name of Jesus, aalis po yan. Pero makinig po kayo, hindi po sa lahat ng pagkakataon, deliverance ang kailangan. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, pagka-cast out ng demonyo ang kailangan. Understand, mga kaibigan, hallelujah, now we are in the flesh, meron pong tukso, pero meron din po tayong power para tanggihan ito. We have the choice, mga kaibigan. Meron nga pong pagkakataon, mga kaibigan, meron pong naipagpray namin deliverance, nakalutang yung masamang espiritu, at nung tinatanong namin, ikaw ba ang gumawa nito mga sakit na ito? Alam po ninyo ang sabi ng masamang espiritu, yan naman ang problema sa inyo eh. Sa inyo, sa amin ninyo lagi isinisisi yung mga bagay-bagay. Hindi naman lahat galing sa amin. Meron naman kayong choice para sumunod doon sa Diyos ninyo o sumuway. Listen now, mga kaibigan. Hallelujah. While it's true, pwede po nating palayasin yung demonyo sa ating mga buhay, we also need to crucify the flesh. Kinakailangan po, mga kaibigan, araw-araw, ipako rin natin sa krus yung ating pong mga makalamang sarili. But I have good news. Ang sabi ng ating Panginoon, yung mga nakipag-isa kay Kristo, kasama po niyang namatay na doon sa krus ng Kalbaryo. Pero yung mga namatay na yun din, muling nabuhay kasama ng ating Panginoong Hesukristo bilang mga banal na, bilang mga makadiyos na tao na. Now, listen now, mga kaibigan. Hallelujah. Now, kung titingnan po natin, mga kaibigan, we have those choices. Okay? Gawin po natin, cast out natin ang kaaway, pero mga kaibigan, supilin din po natin yung ating mga makalamang sarili. Amen po ba, mga kaibigan? So let me move on, mga kaibigan, dito po sa pangatlo na sitwasyon. Kailangan mo na revival, kaibigan, kapag nagiging pabaya ka na sa mga espiritual na bagay. Sino po rito nagbabasa ng Biblia, nananalangin, nananambahan, umaawit ng mga papuri sa Diyos? Ginagawa po ba natin ang mga bagay na ito? Now, ang katanungan, gaano kadalas natin pong ginagawa? Listen, mga kaibigan, kasi yung pong revive na tao, yung pong malago,
yung pong healthy na Christian, mga kaibigan, regular po niyang gagawin ito mga bagay na ito. Kaya nga po dito mga kaibigan, I say, bilang Kristiyano, dapat may uhaw tayo para sa mga espiritual na bagay. Dapat po mga kaibigan, hindi na tayo pinipilit pa pumunta rito. Tama po ba mga kaibigan? Dapat hindi na po tayo hinihila pa para lamang po tayo manambahan pa. Listen, hallelujah, gaya po dapat tayo ng mga sanggol. Dito po sa unang Pedro chapter 2, let me jump doon sa verse 2. Ano po yung sabi? Gaya ng sagol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Let me ask you mga kaibigan, hallelujah, yung sanggol po ba tuturuan pa uminom ng gatas? O kusa maghahanap ito ng gatas? Listen mga kaibigan, kusa pong maghahanap yan ng iinumin. Maaaring hindi siya makakapagsalita, pero paano natin malalaman na naghahanap siya ng gatas? Iiyak po yan, magpapalahaw po iyan. At alam na, nung nanay niya nagugutom, kinakailangan ng gatas. Tama po ba mga kaibigan? Listen mga kaibigan, tayo rin po na mga ipinanganak ng muli. Tayo po mga na-born again na. Listen, dapat meron din po tayong kauhawan dito sa spiritual na gatas. Ano po yung spiritual na gatas na pinatutungkulan dito? If we go back mga kaibigan, doon sa chapter 1 niyan, maintindihan po natin, wala pong iba kundi yung Word of God. Now, let me ask you mga kaibigan, nung tunay po kayo na born again, first time, naganap po ba kayo ng salita ng Diyos? Binuksan po ba ninyo yung inyong mga Biblia? Nagpunta po ba kayo doon sa mga churches, doon sa mga Bible studies? Taas ang kamay na naghanap ng salita ng Diyos nung na-born again siya. Sige kaibigan, itaas mo ang iyong kamay. I want you to understand, hallelujah, buhay na patotoo ka, na born again ka. Kung ikaw ay nagkaroon ng uhaw, ng gutom para sa salita ng Diyos. Listen mga kaibigan, we need to understand this. Ang nagbigay po ng buhay doon sa bata, kaya siya naging malusog, ay yung gatas. Physically mga kaibigan. Kaya po naging malusog dahil siya po ay uminom ng gatas. Scientifically proven na po ito, mga kaibigan. Now, ganun din po pagdating sa spiritual na buhay. Nagiging mas malakas po tayo, mga kaibigan, kung tayo po puno ng salita ng Diyos. Kung tayo po laging nasa presensya ng Diyos, nananalangin, nananambahan, narito sa fellowshipan. Amen po ba, mga kaibigan? Kaya lang, mga kaibigan, have you not noticed yung mga tao na may sakit, halos hindi makakain. Kinakailangan pilitin pang pakainin. Yung iba kinakailangan i-dextrose pa para lamang po merong nutrients doon sa kanyang katawan. Listen, gusto mo maintindihan kung revive ka? Gusto mo maintindihan kung nababackslide ka? Tingnan mo kung paano ka kumakain ng salita ng Diyos. Kaibigan, kung ikaw pinipilit-pilit ka pa para makinig ng salita ng Diyos, chances are, meron kang sakit bilang isang Kristiyano. Kinakailangan po natin ng revival in that sense sa ating pong mga buhay. Amen po ba mga kaibigan? Pero kung tayo naman po mga kaibigan, on fire para sa ating Panginoon, laging naghahanap ng gawain, laging naghahanap ng aralan, ng turuan, sabihin ko po sa iyo, lumalago kayong Kristiyano. Tunay po, revive kayo, restored kayo mga kaibigan. Lakaran po natin. Now, let me say this mga kaibigan. Hallelujah. Na ang panlalamig po sa Diyos at sa mga espiritual na bagay ay hindi nangyayari overnight. Now, kung tayo man po ay parang nababackslide at heart, hindi po nangyayari overnight yan. Hindi po maaari na ngayon, on fire ka kay Lord, kinabukasan pagising mo, ayaw mo na kay Lord. Hindi po. Meron po nangyari. I say, nangyayari po ito sa pamamagitan ng mga araw-araw na pagpapabaya. Yun po yung nangyayari, mga kaibigan. Araw-araw, kinukonvict ka ng Holy Spirit. Pagising mo, anak, mag-pray ka na. Mamayang gabi na lang, Holy Spirit, busy ko ngayon eh. Anak, magbasa ka na. Mamaya na lang, pag may bakante na akong oras.
only to find out later in the day, wala ka rin namang oras. At hindi mo nagawa yung mga spiritual na bagay na maaring nagdala sana sa iyo ng kalakasan. At ano mangyayari sa iyo before you know it? Dati isang araw lang sa loob ng isang linggo na nagiging pabaya ka doon sa mga spiritual na gawain. Before you know it, isang buong linggo na. Before you know it, isang buwan na. Before you know it, isang buong taon na. Hindi ka na pala nananambaan. Hindi ka na pala nagbabasa ng Biblia. Hindi ka na pala nananalangin. Listen mga kaibigan, pwede po tayong backsliding in heart. Kahit po tayo na narito pa sa loob ng iglesia. Tingnan natin, baka naman ang layo na rin ng ating mga puso. Ang layo na ng ating mga kaisipan. Baka mga deklarasyon na natin, ang tagal naman ni pastor mag-preach. Ang tagal naman ng praise and worship na yan. Listen mga kaibigan, you know, kung kukumpara po natin yung ating mga sarili, nung revive tayo, balikan mo lang. Noon pakiramdam mo, ang bilis naman natapos ng praise and worship, bitin pa ako. Tama mga kaibigan? Ang bilis naman natapos ni pastor doon sa kanyang mensahe, nabitin ako. Tama po ba? But listen now mga kaibigan, kung ngayon, parang ang tagal-tagal na, parang gusto natin matapos na kaagad, that tells us something. Baka nanlalamig na tayo, nababackslide in heart na tayo. Kailangan po natin ng revival. Amen po ba mga kaibigan? Now, let me say this. Kaya nga po, dito may paalala magsiyasat upang makapagsisi. Subukan ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Balikan po natin mga kaibigan, yung nagdaan. I'm not telling for us to compare ourselves to one another. Hindi ko po sinasabi, ikumpara natin ang ating mga sarili sa isa't isa. Kasi pag ikinumpara natin, naku, itong katabi ko to, mas revive naman ako rito. Ito, alam ko ito Hindi ito nagbabasa. Di nga ito nakakabasa doon sa Bible quiz namin. Now, listen now mga kaibigan, hindi po doon sa ating mga katabi o kapwa Christian ang ating comparison. You want to know kung revive ka o backsliding ka na? Kumpara mo ang sarili mo doon sa unang panahon na na-in-love ka kay Lord, doon sa unang pagkakataon, tinanggap mo si Lord. Bakit? Because I'm telling you, para po doon sa isang tunay na na-born again, alam niya, itong aking sinasabi, this is that time. Nung tinanggap mo ang ating Panginoon, maaaring tulo lahat. Luha, uhog, o kung ano-ano pa. Dahil naroon talaga yung tunay na pagsisisi. Naroon po talaga yung pagnanasa para sa Kanya. Pag nangungusap siya, anak, gising na, gumigising ka. Kahit alauna, 2:00 na madaling araw para mag-pray, para magbasa. Sino ang bukang bibig mo? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Listen, compare yourself doon sa panahon na iyon. Dahil doon po natin talaga masusukat how far we have fallen sa ating po mga Christian walk. At kung makita natin mga kaibigan, nga, parang hindi na ako yun dati. Makapagsisisi po tayo. Amen po ba mga kaibigan? Now, let me move on mga kaibigan doon sa pinakahuli. Nariyan pa po ba kayo mga kaibigan? Hallelujah. Now, kailangan mo ng revival, kaibigan, kapag hindi mo na makita ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Let me ask you, mga kaibigan, sino po nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay? Mula nang tagapin niya ang ating Panginoong Jesucristo. Nakaranas ng mabuting pagbabago. Nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Nakaranas ng mga himala sa kanyang buhay. Listen mga kaibigan, yan po yung nararanasan ng isang revive na Christian. Pero mga kaibigan, hindi po lahat nakakaranas na niyan. Now, I want us to understand bilang Kristiyano, dapat nakikita po sa atin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan po ng kabanalan, mga bunga, at kaloob ng Espiritu Santo. You want to know kung revive yung tao, tignan mo itong mga bagay na ito sa Kanya. Makikita mo ito Now, ang ganda nga po sana kung nakikita natin personally ang Holy Spirit, masasabi natin, nasa Kanya Holy Spirit, revive yan. But listen now mga kaibigan, hindi po natin nakikita ang Holy Spirit. Pero may mga gawa siya, pwede po natin makita.
Yun po yung tinatawag na kabanalan. Yun po yung tinatawag na bunga kaloob ng Espiritu Santo. Ano po yung mga bunga, mga kaibigan? Gaya ng puno, dapat may nakikita ka eh. Kung malago yung puno, and it's a fruit tree, mga kaibigan, dapat may bunga yan. Same true now, para doon sa isang revive na Christian. Ano po ang sabi ng Galatia 5:22? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinunan, pagpipigil sa sarili. Let me ask you, mga kaibigan, nakikita pa rin po ba natin ang mga bagay nito sa ating mga sarili? Because I tell you, mga kaibigan, I know, nung tayo po na born again, first time tinanggap ang ating Panginoong Hesus Kristo, you may have noticed this. Dati, yung bunga nga po natin, maanghang. Tama? Nagmumura. Andaling magalit. Andaling bumulyaw. Tama po ba, mga kaibigan? Sino nakaranas maging mapayapa, mahinahon, mapagpatawad, umuunawa na sa kanyang kapwa mula nang ma-born again? Yan po yung ehemplo ng bunga ng Espiritu Santo. Kaya lang, mga kaibigan, nariyan pa rin. Ganun pa rin po ba tayo? Kasi kung ikukumpara natin yung dati sa ngayon at ngayon, mapapansin natin, teka muna, parang hindi na ata ako ngayon ganun eh. Ang dali ko na uling mainis. Konting kulit lang nung aking mga anak, nakasinghal na kagad ako. Listen, baka nalaglag po yung bunga. Baka bumabalik tayo sa lumang buhay. Listen now, mga kaibigan, kumusta po yung ating mga pananalangin? Dati, grabe tayong manalangin, mga kaibigan. Pag nag-pray over tayo, doon sa mga may pangangailangan, dumarating yung katugunan. What about today? Naroon pa rin yung burden para mag-pray, para doon sa mga tao o nawawala? Naroon pa rin po ba yung power ng ating mga prayers? Tinutugon pa rin po ba ng Diyos? O parang wala? Listen, mga kaibigan, hindi ko po alam kung ano yung inyong mga present na kalalagayan. But one thing I know, kung tunay po na nariyan ang presensya ng Diyos, we are in the right standing with God. Dapat po ito pa rin ang ating nararanasan. Yung kabanalan, yung bunga, yung kanyang po mga kaloob, dapat nananatili. Pero listen, kung parang nawawala po, something is wrong with us. Amen po ba? We need the revival. We need the revival. Balikan lamang po natin yung ating nakaraan. Kaya nga po ang katanungan ko rito, ano po mga patotoo ng presensya ng Espiritu Santo ang nakikita sa atin? Gaya pa rin po ba ng dati? How I wish na ganun pa rin po. Pero kung hindi na po, mga kaibigan, something has changed. Kailangan po nating mag-repent. Now, let me move on. Malapit na po ako matapos. Let me say this. Bagamat dumarating sa atin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, pwede rin po itong mawala kung aalis sa atin ang Espiritu Santo dahil sa patuloy na kasalanan. And this is the reason why bakit po natin to pinag-uusapan ngayon, mga kaibigan. Kasi kung meron po tayong panghihina at hindi po tayo naghahanap ng revival, panunumbalik, lakas, sigla sa ating po mga buhay Kristiyano, we are in danger of losing the presence of God, of losing eternal life all over again. Listen, mga kaibigan, let me give you an example. Lagi ko pong naisishare sa inyo. Ito po si Haring Saul. Samantalang espiritu ni Yahweh, umalis na kay Saul. Sa pahintulot ni Yahweh, isang masamang espiritu naman ang nagpahirap kay Saul. Listen, paano po ito nangyari? Spirit-filled, believer of God. Kaya lang, mga kaibigan, nagpabaya. Kung paano po na maaari nagpapabaya tayo, araw-araw, hindi natin napapansin, ang layo na po pala natin kay God, yan po yung nangyari sa kanya. Akala niya okay lang siya, forgetting hindi na pala sila okay ni Lord. Yun din po ang nangyari kay Samson. Akala niya okay pa siya, ang lakas-lakas pa rin niya. Pero one day, nagising na lamang po siya, wala na siyang buhok, pero wala na rin siyang lakas. Na maaari sabihin natin, Old Testament ang ngayon, Pastor. What about in the New Testament? Remember, si Judas, mga kaibigan, kasama po siya doon sa 12. Isinend out ni Lord. Ang sabi ni Lord sa kanila, ipangaral ninyo ang mabuting balita.
Panalangin ninyo yung mga pangangailangan ng mga tao. Pag-pray ninyo yung mga may sakit. Palayasin ninyo yung mga demonyo. Kasama po siya doon sa mga bumalik sa ating Panginoong Hesukristo. Kasama po siya doon sa namangha. Sumusunod yung mga demonyo sa amin. Gumagaling yung mga may sakit. Kasama po siya doon sa mga nakaranas ng himala. But listen mga kaibigan, nagpabaya po si Judas. Pakupit-kupit doon sa kanilang pondo. Yun yung kanyang kahinaan. Akala niya okay. Pero yung maliit na pagpapabaya, nauwi sa malaking kapahamakan mga kaibigan. Hindi po nakontento doon sa pabarya-barya na eventually naghangad ng mas malaki, ibinenta na ang ating Panginoong Hesukristo. Listen mga kaibigan, why do I speak like this? Huwag po tayong magpapabaya. Hindi po tayo nababackslide overnight, but rather every day. Listen mga kaibigan, dito po, let me finish mga kaibigan, dito po sa passage na ito. Doon po sa Book of Revelations, may 7 pong iglesia sinulatan ng ating Panginoong Hesukristo. Isa po ito doon sa parang maganda. Pag binasa po natin, starting po ng verse 1 ng chapter 2, sulat po niya doon sa Ephesian Church. I'm telling you, kino-commend ni Lord Jesus ang ganda ng ginagawa ng iglesia. Sinusubok yung po mga nagtuturo sa kanila. Hindi po sila nadalaya. Nagtitiis po sila doon sa mga kahirapan, doon sa mga pagsubok. Hindi po sila bumibigay. Kaya lang mga kaibigan, hindi din po pala sila pasado kay Lord. Without them realizing, gaya na marami po sa atin, without us realizing, nababackslide na po pala tayo. Ano sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Sabi niya to the Ephesians, "Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first." Listen mga kaibigan, yun yung hinanakit niya dito sa iglesyang ito. Nawala na yung unang pag-ibig ninyo sa akin. Ito po yung church mga kaibigan na busy, ito yung church na maalam sa Word of God, hindi madaya, yet mga kaibigan, nalalamig na po pala sa pag-ibig kay Lord. Listen now mga kaibigan, let me address, especially yung mga naglilingkod. We can be here, we can be ministering, we can be singing, we can be playing musical instruments, dancing. I can be here preaching mga kaibigan. Pero it does not follow, mahal talaga natin si God. Pwede po natin ginagawa yung mga bagay-bagay out of a sense of responsibility na lamang po. Pwede po natin ginagawa yung mga bagay-bagay simply because nakasanayan na po natin. Only God can tell us the real score. Kaya po natin ito pinag-uusapan. I can relate to this, mga kaibigan. Nakaranas din po ako ng mga panlalamig, although I am your head pastor dito. Pero I do need revival myself. Pero I thank the Lord dahil lagi po siya nagpapaalala sa akin. Now listen mga kaibigan, I go back doon sa sinabi ko sa inyo. Go back. Don't compare yourselves doon sa mga katabi ninyo. Compare yourself doon sa luma mong sarili nung unang na-inlove ka kay Lord. I know what I'm talking about, mga kaibigan. Dahil noong una ko tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo, I told you lahat ay talagang lumalabas. Tuwing madaling araw, ginigising ako ng Panginoon, and I would pray very long, 3-4 hours. I would read His Bible almost the whole day, mga kaibigan. I've read the Bible for so many times. Listen mga kaibigan, kahit yung mga anliliit lamang po na karumihan, na kasalanan, antindi ng conviction, I would not even dare to look at those things. Para sa akin, whatever na ayaw ni Lord, talagang ayaw ko rin. Whatever na itinuturing niya na basura, itinuturing ko rin pong basura. Pero here's the reality mga kaibigan,
dumarating at dumarating din po yung punto na pinanghihinaan tayo. The Lord would try to waken me up. Anak, gising na. And I would tell the Lord, Lord, mamaya na. Inaantok pa ako. Listen, I don't know kung naroon din po kayo sa kalalagayan na yun, but I thank the Lord. Dahil last July, I don't know, talagang ginising din tayo ng Panginoon. He would not let go of me. And since July until now, tuwing madaling araw, 2:00, 3:00, ginigising po ako ng Lord. Yung dati, napilitan, na numbalik po yung apoy. And I thank the Lord. I thank the Lord dahil nakabalik po ako doon sa pagiging mainit sa ating Panginoon. Not by my own strength, mga kaibigan. I do believe only by the mercy of God. Hindi niya ako binitawan, kinulit niya ako ng kinulit, hindi niya ako pinabayaan, ibinangon po niya ako. Listen, the same God who revived me, restored me, is the same God who is also with you. Listen, ano po dapat natin gawin? Meron po siyang formula. Ang sabi niya, consider how far you have fallen. That is, remember. Balikan mo. Kaya nga po, ang comparison is how you were when you started. When you were so much in love with Christ. Hindi po dyan sa mga katabi. Now listen, ano pa po? Repent. Dahil yun po sabi niya, repent and do the things you did at first, and that is repeat. Ulitin mo yung mga bagay na ginawa mo. Kung dati, grabe, yung init mo sa pananalangin, lumapit ka. You may have some struggle at the start, pero makinig po kayo, as you start these things all over again, the Lord is going to help you out. Palalakasin ka niya, i-enable ka niya. And before you know it, nagagawa mo na uli yung mga bagay na hindi mo na nagagawa. Hindi po sa sarili lamang nating kalakasan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, sa habag ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos na nananatili po sa atin.